May tanong sa akin, "Hello po sir, gusto ko sanang humingi ng advice sa inyo. Meron po kasi akong tatlong ola. Yung dalawa po is nagme-message na po sa akin na magha-house visit daw po at barangay and municipal settlement. Yung isa naman po, preparing na daw po for sale yung account ko sa collection agency. Gusto ko po sanang humingi ng advice kung ano po ang pwede kong sabihin sa kanila since sa June 29 po is mababayaran ko na po sila. Pero parang hindi po nila pinapansin ang sinasabi ko na sa June 29 po ay makakabayad na ako. Inuobliga po nila ako na kada message po nila is bayaran ko on the spot. Ano po kaya magandang sabihin sa kanila? Maraming salamat po." Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan. Diyan magaling tong mga bugok na to. No, yung patay mali. Yung hindi papansinin yung message nyo. Akala nyo wala kayong sinasabi. Diba? Ganyan ho yung mga yan. Ngayon, dito sa video natin, aalamin ho natin kung paano ho natin malulutas ito or ano ba yung po pwede natin gawin para hindi naman kayo natuturete na lagi na lang yun ang message sila kada message singil, di po ba? So dito sa video natin malalaman natin kung ano po yung po pwede nyong gawin, kaya pakipanood po hanggang dulo yung ating video. Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po ay maniningil. Lahat po na sinasabi po natin sa ating mga video is based on my experience at saka po sa aking pagsasaliksik at sa pagtatanong at paggagabay po ng ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Okay po, ang utang po is obligasyon na kailangan nating bayaran. Ang hindi po ako pabor is doon sa maling pamamaraan ng papapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sige po, sagutin po natin yung pinadala niyo pong katanungan. Okay. So, sabi niyo nga po na meron kayong tatlong ola na nahiraman. Yung isa po is yung isa bebenta na raw sa collection agency at yung dalawa daw po is mag-house visit, barangay and municipal settlement. Okay, doon po muna tayo, no? Ganito po, no? Kasi lagi lang naman yan nasasabihin niyang mga yan, no? Paulit-ulit po yan. Kung mapapansin nyo, yung mga video po natin, laging yun ang sinasabi. Mag-house visit, no? Barangay settlement, municipal settlement, wala naman nangyayari. Di po ba? Kasi alam naman ho nila sa sarili nila na hindi nila kayang gawin. Okay? Baka po yung pagbi-visit, kaya pa nila, pero hindi ho sila. Okay? Mangungontrata ho ng ng collection agency para gawin yun para po sa kanila kasi wala silang alam talaga sa paniningil. Tsaka baka humaligaw yung mga yan, hindi marunong maghanap ng bahay. Baka maligaw ho yan. Tsaka takot ho lumabas yan. Nakita nyo, malakas lang ang loob niyan pagka yan, nagme-message, nag-email, tumatawag, doon lang. Subukan nyo yan sa labas, duwag yung mga yan. Ng kamote. O tapos dun po sa sinasabi na na ibebenta na po sa collection agency, maaari o po pwede naman yun. Kaya lang, siguraduhin dapat nila, no, na yung mga collection agency na sinasabi nila is naka-report yan sa SEC. Kasi may memorandum po nilabas ang SEC dyan. Okay, hindi po basta-basta yan na dapat itong collection agency nito hindi ho. Dapat ho yan alam, no, or reported po sa SEC kung sino-sino po yung collection agency na nagtatrabaho or gumagawa ng collection in behalf of them. Ngayon, doon sa bentahan po ng wala naman din po problema kasi ginagawa naman po ng mga bangko yan Basta po, ito po ang importante. Dapat yan fully disclosed doon sa kanilang data privacy policy. Okay? Tsaka dapat nakasaad po yan dun sa kanilang terms and condition. Tsaka hindi ho yan agad-agad na ibebenta. Dapat yan, may number of days po yan. No? Kasi dapat yan, nagagawa muna nila lahat yung effort nila sa paniningil. Kasi, ang hirap naman, tingnan nyo, hindi pa lang ho kayo nakabayad na 1 linggo, ibebenta na kagad yung yung account dun sa collection agency. Abay, parang hindi naman yata tama yun. Diba? Dapat gumawa naman sila ng hakbang nila. Dapat kausapin kayo. Kayo na rin ho ang nagsabi, di po ba, doon sa message nyo na
nangako naman kayo na magbabayad kayo sa 29. Babayaran nyo. Sige, tuloy ho natin. Tingnan nyo, ha. So, sabi nyo, gusto ko sanang humingi ng advice sa akin nga sinabi nyo sa kanila na babayaran nyo sila sa June 29. Pero hindi kayo pinapansin. O, nangihingi kayo ngayon sa akin ng advice kung ano yung po pwedeng sabihin sa kanila kasi kada message nila inuobliga kayo na bayaran yung utang on the spot. Wala ko tayong magagawa doon kasi yan mga wala nga hong alam sa paniningil. Talagang yan, araw-araw bago ng bago, hindi ho nagbabasa ng yan ng message na yung message thread, hindi ho. Totoo yan. Basta yan, nagising sa umaga, nakita ako, tawag, message. Wala, hindi ho nagbabasa ng mensahe ang mga yan. Wari, sinabi niya na, magbabayad ako ng aking utang sa 29. Hindi niya babasahin yan. Totoo po. Pero kayo, ginawa nyo naman ho yung yung parte ninyo. So, ito ho ang gawin po ninyo, no? Mag-compose ho kayo ng email na itong June 29, 2025, no, ibabayaran nyo yung nahiram nyo sa kanila. Okay, so sabi nyo naman, gagawin nyo, so bayaran nyo po. Regardless yan kung hindi nila pansinin or what, kasi kayo, ginawa nyo po yung part nyo. Okay? Nag-abiso kayo sa kanila na babayaran nyo sila on the 29th of this month. Okay? 2025. So, ganun lang naman ho yun eh. Yun po ang importante. Nakipag-coordinate kayo sa kanila, sila po ang hindi sumusunod. At sila tong hindi tumatalima. Kasi, tandaan nyo po lagi, hindi marunong makinig yung mga yan. Okay? Ang laging umiiral sa mga yan is yung kanilang pangungulit. Okay? Yung kanilang panghaharas. Which is mali. Diba? Okay lang po sana. Tingnan nyo po, ito yan kasi. Wala naman hong problema sa pagiging makulit. Kasi kolektor nga ho yan eh. Kaya lang siyempre, dapat yan, kung ano yung sinabi ninyo, kung ano yung napag-usapan nyo before, di ba? Dapat yun may continuity. Kasi, for example, nag-usap na kayo, o sa 29 ko babayaran yan. Dapat yan, nakatag na yon, nakaklik na, or meron na kayo, may note na sa kanila na on the 29th, kayo magbabayad. Okay, eto yan. Pag dumating yung 29, no, 29 po, hindi kayo nakabayad, that's the time po na sila po pwede ulit tumawag sa inyo o kausapin kayo. Ganun po ang paniningil. Di po ba? Ang tawag po sa amin yan is promise to pay. Okay? May mga, kanya-kanya ho kasi ng bracket yan eh. Okay? May mga, itong bracket na to, ito yan. Di ba? Kanya-kanya ho yan eh. Kung may nangako, dito ka. O di ba? Yung mga nag-face sa pangako, dito ka ngayon. Uunahin kita. Yung mga nag-due date, dito ka. O di ba? Lumagpas sa due date, dito ka. Kanya-kanya ho yan. Di ba? Dapat yan may sistema. Itong mga to, walang sistema yung mga yan. Basta yan may listahan na ibinigay yung amo nila, yun lahat ang tatawagan yan. O isa pang bopols yung yung amo. Di ba? Kasi dapat siya alam niya, may mga due date naman yan eh. Diba? May mga promise to pay. Pag madali lang naman ng promise to pay, isusort niya lang yun. Per date. Yung mga hindi nagbayad, ito, failed do sa promise to pay. Diba? Di yun na tatawagan. Sila hindi. Nangako, for example, nung June 1, nangako ka na babayaran mo ng June 29. Dapat yun, i-minart na nila na June 29 promise to pay. May note na yun. Dapat yun, hindi na natatawagan yun. Hindi na may message yun. Diba? Mahirap dyan sa mga walang sistema kasi. Okay, sa amin may sarili kami system. Yun, pagka nilagay yung PTP, promise to pay, nilagay yung date, hindi na magme-message yun, hindi na tatawag yun. Atay na lang ng system yung date na yun, pag dumating, kailangan nyo may makita mag-reflect na bayad. Pagka wala, the following day, yun, mag-SMS na yun. Nag-fail ho kayo sa pagbabayad po ninyo. Meron na rin tawag yun. Okay? Ganun po dapat eh. May sistema dapat, hindi yung ganyan. Balagbagan. Kung anong maisip na tawagan, yun natatawagan. Di ba mga siraulo? Di ngayon naniniwala na ho kayo, wala sistema yung mga bugok na yan. Di ba? Kagaya ho na sinabi ko, ito po ang gawin po ninyo. Sabi nyo nga, babayaran nyo sa 29. Mag-message kayo sa kanila, email nyo. Nangangako ako ng babayad ka nyo sa
June 29. Okay, 2025. Halagang ganito. Ganyan-ganyan. Sabihin nyo lahat doon na ano na ito ang babayaran ko kung itong nakadue sa ako. For example, ang nakadue talaga sa inyo is let's say 3,000 no plus the interest. Kung hindi naman ho kayo lumalagpas sa loob ng isang buwan, wala kayong penalty babayaran. Yan ho ang nakasaad sa ating tawag ito ceiling on interest rate. To tandaan nyo ha. Sa ceiling on interest rate po, kung ang utang ninyo yung nahiram nyo is 10,000 pababa at hindi po lalagpas ang termino sa 4 na buwan, 15% lamang po, 1.5 lamang po, 15% lamang po ang interest rate na total na babayaran po ninyo. Kasama po yung processing fee, tsaka yung nominal interest. Okay? Ngayon, pag lumagpas kayo sa isang buwan, dun lamang kayo magdadagdag ng 5%. Kada buwan po, yun lang ang dagdag, 5%. Hindi na dapat yan tumutubo pa. No, yun ang mahirap sa kanila, may tubo na, may penalty pa. Puro buko lang inaabot ng kliyente. Not unless kasama sa kontrata yon. Diba? Kaya lang nga, meron tayo ceiling on interest rate, so hindi dapat ganun. Pagka yun, lagpas sa 10,000, yun, maaari nilang gawin yun. Kasi wala nga tayong suspended ang usury law. And we're waiting for Bangko Sentral of the Philippines para maggawa din ng ceiling for more than 10,000. Okay, so yun po ang inaantay natin. Ngayon, ganun na lang po sabihin nyo na, ito ang babayaran ko. Okay, kung wala pong isang buwan, huwag kayo magdagdag ng 5%. Kung ano lang yung dapat yung bayaran, yun ang bayaran ninyo. Ito pa rin yun na lang po, para matapos na yung sakit ng ulo ninyo. Ngayon, dun sa sinasabi yung dalawa, field visit daw, I doubt na mag-field visit yan. And barangay, kalokohan lalo, tsaka municipal, lalong kalokohan. So, tuparin nyo na lang po kung ano po yung i-email nyo sa kanila para matapos na yung sakit ng ulo nyo na yan. At, huwag nyo na hong babalikan pa. Kasi, pag binalikan nyo pa yan, lalo lang sasakit ang ulo nyo dyan. Tsaka parang sinasabi nyo, nakatanggap-tanggap yung ginagawa itong mga bugok at abusado online lending apps na yan. Which is hindi po. No, sana po magtanda na po tayo sa mga nararamdaman nating harassment at pangwawalangya ng mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.